Sa isang mataong palengke sa Maynila, maagang gumigising si Aling Beth para ihanda ang kanyang mga paninda. Kilala siya ng mga kapwa-tindera bilang tahimik at mabait, laging handang makinig sa mga problema ng iba at hindi nakikialam sa gulo. Suot niya ang paborito niyang lumang duster at apron na puno ng mga mantsa ng gulay, habang maingat na inaayos ang mga kamatis, repolyo, talong at iba pang paninda sa kanyang maliit na pwesto. Para sa mga nakakakilala sa kanya, isa lamang siyang simpleng tindera na naghahanap buhay tulad ng iba. Ngunit sa likod ng payak na anyo ay nakatago ang isang lihim na hindi alam ng marami. Ang tunay niyang pangalan ay Beatrice Samson Smith, isang kilalang bilyonaryo at pinakamalaking taxpayer ng bansa na piniling mamuhay ng simple upang maramdaman ang totoong pulso ng ordinaryong tao. Hindi madaling makita ang pagkakaiba niya sa iba dahil hindi niya kailanman ipinakita ang kanyang yaman. Ang tanging bakas ng kanyang kakaibang estado ay ang mahinahon niyang tindig, ang kumpiyansa sa bawat kilos, at ang paraan ng kanyang pakikitungo sa mga tao na may respeto at malasakit. Kahit sino man ang bumili sa kanya, bata man o matanda, palaging may ngiti at mahinahong salita siyang handog. Kaya't hindi na nakapagtataka kung bakit maraming suki ang bumabalik at nagtitiwala sa kanya. Isang araw, habang abala siya sa pagbebenta, dumating ang isang convoy ng mga mamahaling sasakyan. Napalingon ang mga tao at agad nagbulungan. Mula sa isang itim na SUV ay bumaba si Timothy, ang anak ng isang makapangyarihang senador. Kasama niya ang barkada niyang sina Melvin, Rhea at Angelica. Pawang nakasuot ng mamahaling branded na damit at mga kumikislap na alahas, kitang-kita ang kayabangan sa kanilang paglalakad. Hindi bago sa mga tao sa palengke ang presensya nila. Kilala sila sa pagiging mayayabang, mahilig manghamak ng mahihirap at tila ba walang pakialam sa nararamdaman ng iba. Lumapit sila sa ilang pwesto, namimili ng prutas at gulay para di umano sa isang charity event na proyekto ng senador. Ngunit sa bawat tindahan na puntahan nila, halatang mas interesado silang ipakita ang kanilang kayamanan kaysa talaga namang bumili. Naglabas si Rhea ng isang bungkos ng pera, iniitsa-itsa sa mga paninda, habang natatawa si Angelica. Si Melvin naman ay abala sa kanyang telepono, kunwari nagli-livestream habang pinapakita kung gaano kababa ang tingin nila sa mga nagtitinda. Nang makarating sila sa pwesto ni Aling Beth, mahinahon niya silang sinalubong. "Magandang umaga po, ano pong hanap ninyo?" tanong niya habang inaayos ang mga kamatis na hawak. Ngunit imbes na sumagot ng maayos, nungumisi si Timothy at nagsabing, "Magkano ba yang mga gulay mo, nanay? Siguraduhin mong tama ang sukli ha, baka mandaraya ka pa." Tumawa ang kanyang mga kaibigan at si Rhea ay agad nagdagdag, "Oo nga, baka isipin mong hindi namin alam ang presyo. Alam mo naman, mga pindera gaya mo, sanay mangloko ng sukli." Narinig yon ng ilang mamimili at kapwa tindera, ngunit walang nangahas na sumagot. Alam nilang anak ng senador ang mga kaharap at ayaw nulang magkaroon ng problema. Si Aling Beth ay nanatiling mahinahon. "Walang dapat ipag-alala, tama at tapat po ako sa sukli," sagot niya. Inabot niya ang gulay na napili ni Angelica at sinuklian ng eksakto. Ngunit imbes na tanggapin, tiningnan ito ni Rhea at biglang sumigaw, "Aba, kulang ito! Niloloko mo ba kami?" Napatingin ang mga tao sa palengke. Ramdam nila na hindi totoo ang paratang, ngunit wala pa ring nagsalita. Si Aling Beth ay nagbalik ng kalmadong tingin at muling inisa-isa ang pera at sukli sa harap nila. "Kumpleto po iyan. Maari niyo pong bilangin ulit." Ngunit imbes na tanggapin, kinuha ni Timothy ang pera at isinaboy sa sahig. "Kung akala mo kikita ka sa amin, nagkakamali ka. Ayan, pulutin mo na lang." Tumawa ang buong grupo habang nakatingin si Aling Beth sa nagkalat na pera. Hindi niya ito pinulot. Imbes ay tumingin siya kay Timothy at mahinahong nagsabi, "Hindi ko po kailangan ng pera mula sa maruruming kamay." Nabigla ang ilang nakarinig sapagkat hindi nila akalaing masasabi iyon ni Aling Beth. Ngunit si Timothy at ang kanyang barkada ay lalo pang nagtawanan.
May isang matandang mamimili ang hindi nakatiis. Lumapit siya at pinagsabihan ng grupo, "Mga walang respeto kayo. Dito sa palengke, marangal ang lahat ng tao. Walang sinumang dapat mastusin." Ngunit agad itong pinahiya ni Timothy. "Tumahimik ka na lang, lolo. Baka gusto mo ring bigyan kita ng limos?" Sabay initsa rin ng pera sa matanda. Tumawa ang barkada, habang ang matanda ay napayuko sa hiya. Ang buong palengke ay tila natahimik. Ang mga mata ng tao ay nakatuon sa nangyayari, ngunit walang makapansalita. Sa gitna ng lahat, si Aling Beth ay nanatiling nakatayo, maayos ang tindig at walang bakas ng takot. Bagaman pinahiya at inalipusta, ang kanyang mga mata ay nagpakita ng kakaibang lakas na hindi agad maunawaan ng mga nakasaksi. Sa mga oras na iyon, nagsisimula ng magtanong sa kanilang sarili ang ilan. Sino nga ba talaga ang babaeng ito na hindi natitinag kahit harapin ang mayayabang na anak ng makapangyarihan? Ang hindi nila alam, iyon pa lamang ang simula ng isang kwento na magpapabago sa pananaw ng buong bayan tungkol sa kung sino ang tunay na mayaman at kung sino ang tunay na marangal. Watapos ang nangyari kay Aling Beth, hindi pa doon natapos ang kayabangan ni Timothy at ng kanyang barkada. Para bang ginanahan pa silang lalo na pagdiskitahan siya. Habang siya'y nag-aayos muli ng kanyang mga paninda, biglang kinuha ni Melvin ang isang basket ng kamatis at binitiwan ito ng pabagsak sa sahig. Nagtilian ang ilang mamimili dahil nagkalat ang mga kamatis at nadurog sa sementado. Natawa ang barkada, lalo na si Angelica, na tila ba nanonood ng palabas at ine-enjoy ang kahihiyan ni Aling Beth. "Ay naku, tingnan mo, parang basura pala ang mga paninda mo. Sino ba namang bibili ng ganito?" sabi ni Angelica sabay tawa. Ang mga tao sa paligid ay napapailing na lamang. Ramdam ang matinding galit, ngunit natatakot silang makialam. Ang mga anak ng makapangyarihan ay parang hindi natitinag kahit mali ang ginagawa. Si Rhea naman ay humarap kay Aling Beth at mayabang na nagsabi, "Kung gusto mong kumita, dapat magpasalamat ka na lang na bumibili kami. Alam mo bang sa isang araw, mas marami pa kaming ginagastos sa kape kaysa sa kinikita mo sa isang linggo?" Tahimik lamang si Aling Beth. Inayos niya ang mga kamatis na nagkalat, pinulot ang mga natira at inilagay sa tabi. Ang mga mata niya ay hindi nagpakita ng galit kundi ng matinding pagtitimpi. Ang kanyang boses ay mahinahon nang sumagot siya. "Kung ganyan po ang tingin ninyo sa akin, wala akong magagawa. Pero tandaan ninyo, hindi sa dami ng pera nasusukat ang pagkatao." Ang kanyang salita ay dumaan na parang hangin sa tenga ng grupo. Ngunit sa mga nakarinig, lalong tumatak ang kanyang dignidad. Si Timothy hindi natuwa sa sinabi. Lumapit siya at mas lalo pang tinutukan ng daliri ang mukha ni Aling Beth. "Aba, matapang ka ha? Alam mo ba kung sino ako? Anak ako ng senador. Sa isang salita ko lang, mawawala itong pwesto mo rito." Ang kanyang boses ay malakas, sinadya upang marinig ng lahat. Ngunit imbes na matakot, mariin ang sagot ni Aling Beth. "Alam ko kung sino ka. Pero hindi ibig sabihin yan ay may karapatan ka ng apihin ng iba." Natahimik ang paligid sa kanyang mga salita. Ngunit si Melvin ay sumingit at nagsabi, "Huwag na nating sayangin ang oras. Tara na, baka madumihan pa tayo sa lugar na ito." Tumawa ang grupo at sabay-sabay silang lumakad paalis, iniwan si Aling Beth at ang mga naggalat na gulay. Habang papalayo sila, kitang-kita ang panlalait at pangungutya sa kanilang mga muka. Sa kabila ng lahat, hindi nagpakita ng kahinaan si Aling Beth. Inayos niya ang kanyang pwesto, tinulungan ng ilang mamimili na nakisimpatya at muling nagpatuloy sa kanyang gawain. Ngunit isang bagay ang hindi alam ni Timothy at ng kanyang barkada. Ang buong pangyayari ay naitala sa kamera ng isang estudyanteng dumaan lamang at sakto ang kuha mula simula hanggang dulo. Hindi niya alam kung dapat ba niyang i-upload, ngunit nang makita niya ang matinding pandilinlang at pambabastos, hindi na siya nagdalawang isip. Ipinost niya ito sa social media na may caption na, "Ganito po ba ang asal ng mga anak ng mga lingkod bayan?" Mabilis na kumalat ang video. Sa loob lamang ng ilang oras, trending na ito sa iba't ibang platform.
Lahat ay nagkomento ng galit, pagpadismaya, at pagkasuklam sa asal ni na Timothy at ng kanyang mga kaibigan. May mga nagsabing hindi na sila nagtataka dahil kilala na ang pamilya ng senador sa pagiging kurakot at mapang-abuso. May ilan ding nagpahayag ng simpatya kay Aling Beth, pinupuri ang kanyang dignidad at lakas ng loob na hindi magpatalo sa kayabangan. Tinabukasan, dumagsa ang mga tao sa palengke. Hindi lamang para mamili, kundi para makita mismo si Aling Beth, ang babaeng naging biktima ng pambabastos. May mga nag-abot ng tulong, may nagbigay ng dagdag na bayad sa kanyang paninda, at ang ilan ay basta't dumating para lang magsabi ng nandito kami para sa iyo. Nagpasalamat siya sa lahat, ngunit nanatiling mapagpakumbaba. Hindi ko po ginusto na mangyari ito. Ang nais ko lang ay tahimik na magtrabaho, ang wika niya sa mga tao. Samantala, sa bahay nila Timothy, nagngingit-ngit ang senador sa galit. Ano na naman itong pinasok mo, Timothy? Hindi mo ba alam na may eleksyon na paparating? Sinira mo ang pangalan ko. Sigaw niya habang binabato ang diaryo na may malaking larawan ng anak niya sa front page. Ang ina naman ni Timothy ay pilit siyang pinagtatanggol, ngunit wala ring magawa. Wala iyon, Dad. Isa lang namang tindera iyon. Hindi rin siya papatulan ng tao. Sagot ni Timothy ng mayabang pa rin. Ngunit hindi niya alam na mas malala pa ang mangyayari. Dahil sa patuloy na pagtrending ng video, naglabasan ng iba pang kwento mula sa mga mamimili at tindera na noon pa man ay naagrabyado ng grupo. May mga testimonya na sila'y sinaktan, inalipusta at pinahiyarin. Ang dating mga bulong-bulungan lamang ay ngayon ay may mga ebidensya na. Lalong dumami ang galit ng mga tao at ang pangalan ni na Timothy, Melvin, Rhea at Angelica ay naging simbolo ng kayabangan at kawalang-galang sa bayan. Habang dumarami ang ebidensya at nagiging matunog ang usapin, si Aling Beth ay patuloy na tahimik. Sa halip na makisali sa gulo, mas pinili niyang ipagpatuloy ang kanyang trabaho. Ngunit sa likod ng kanyang katahimikan, alam niya na malapit nang mabunyag ang lahat. Dahil kung sino man ang magtatangkang maliitin siya, darating ang oras na hindi na nila maitago ang kanyang tunay na pagkatao bilang Beatrice Samson Smith, ang bilyonaryong may pinakamalaking ambag sa buwis ng bansa. At sa mga susunod na araw, magsisimula ng mabuksan ang katotohanan na magpapabago hindi lamang sa imahe ni Aling Beth, kundi pati na rin sa kinabukasan ng mga taong minsang nagmataas laban sa kanya. Habang lalong kumakalat ang video ng pambabastos ni na Timothy at ng kanyang barkada kay Aling Beth, hindi na mapigilan ang mga reaksyon mula sa publiko. Sa bawat sulok ng bansa, pinapanood ng mga tao ang eksenang iyon kung saan malinaw na makikita ang paglalait at pambabastos sa isang simpleng tindera. Ang mga komento ay umaapaw sa social media, galit, pagkadismaya at pagtatanong kung paano nagiging ganito ang ugali ng mga anak ng mga taong nakaupo sa gobyerno. Hindi na rin nakaligtas ang pamilya ng senador. Ang pangalan nito ay napupuno ng batikos at tawag na magpaliwanag sa asal ng kanyang anak. Sa mga susunod na araw, tila hindi pa rin natitinag sina Timothy, Melvin, Rhea at Angelica. Nakikita pa sila sa mga mamahaling lugar, patuloy na nagpapakita ng kanilang marangyang pamumuhay. Ngunit sa bawat litrato at video na lumalabas online, mas lalo lamang silang nadidiin sa galit ng publiko. Marami ang naglalabas ng sariling karanasan. May isang timberang nagkwento na minsang pinagsabihan siya ni Melvin na huwag masyadong tumawa dahil nakakairita daw. At nang sumagot siya, sinabuyan siya ng soft drink sa harap ng lahat. Isa namang estudyanteng nagtitinda ng prutas ang nagsabing minsan ay hindi siya binayaran ni Rhea at tinakot pa nasisiraan siya sa mga barangay officials. Habang lumalalim ang gabi, sa bahay ni Aling Beth ay nananatiling tahimik ang paligid. Hindi niya ipinapakita ang bigat na nararamdaman, ngunit ramdam niya ang kahihiyan at pagkabahala para sa komunidad na nasasangkot sa kaguluhan. Sa kabila ng lahat, pinipili pa rin niyang magpatuloy sa kanyang simpleng gawain,
Alam niya na hindi magtatagal, ang katotohanan tungkol sa kanyang pagkatao ay mabubunyag. Ngunit sa ngayon, pinili niyang manatili sa katahimikan at hayaan ang mga tao ang humusga. Samantala, isang mamamahayag ang nakatanggap ng tip tungkol sa tunay na pagkatao ni Aling Beth. Isang empleyado mula sa Bureau of Internal Revenue ang nagpadala ng impormasyon, nagsasabing may isang taong consistent na nangunguna bilang top taxpayer sa bansa at iyon ay walang iba kundi si Beatrice Samson Smith. Ang mamamahayag na ito ay nagsimulang mag-imbestiga at laking gulat niya nang makumpirmang si Beatrice at si Aling Beth ay iisang tao lamang. Nagdesisyon siyang ilabas ito sa isang primetime news feature. Kinabukasan ng gabi, sa lahat ng telebisyon at online platforms, lumabas ang balita. Ang tinaguriang tindera na binastos ng anak ng senador ay walang iba kundi si Beatrice Samson Smith, isang bilyonaryo at pinakamalaking taxpayer ng bansa, sabi ng reporter. Ipinakita ang mga dokumento at larawan, pati na ang mga opisyal na pahayag mula sa BIR na nagpapatunay sa kanyang pagkakakilanlan. Nabulabog ang buong bansa. Ang babaeng pinagtawanan, inalipusta at pinahiya ay isa palang haligi ng ekonomiya na tahimik lamang na tumutulong sa bayan. Biglang nagiba ang ihip ng hangin. Ang mga tao ay hindi na lamang basta galit, kundi sobra ang paghanga kay Aling Beth. Trending muli ang pangalan niya, ngunit ngayon ay may kasamang respeto at pagmamalaki. Ang hashtag na Respect Aling Beth ay umabot sa milyon-milyong shares at naging simbolo ng laban ng mga ordinaryong tao kontra sa kayabangan ng mga may kapangyarihan. Tumagsa ang mga tao sa palengke, hindi lamang para mamili, kundi upang makita at masilayan ang babaeng kanilang hinahangaan. Sa kabilang banda, si Timothy ay hindi makapaniwala sa mga nangyayari. Sa kanilang mansyon, galit na galit ang kanyang ama. Hindi ka na natuto, hindi mo ba alam kung anong ginawa mong kahihiyan? Ang isang babaeng tinawanan mo ay mas higit pa pala ang kontribusyon sa bayan kaysa sa pamilya natin. Ang kanyang ina ay napaiyak habang pinapanood ang mga balita. Si Melvin, Rhea at Angelica ay ganoon din, nagtatago sa kani-kanilang bahay at pinipilit patahimikin ang mga social media accounts nila dahil sa walang pigil na batikos at pangiinsulto. Ngunit sa kabila ng lahat, nanatiling mahinahon si Aling Beth. Nang tanungin siya ng media tungkol sa kanyang reaksyon, simple lamang ang kanyang sagot. Wala akong hinanakit. Ang tanging hangarin ko lang ay mamuhay ng tahimik at makatulong sa bayan. Kung anuman ang ginawa nila sa akin, naway maging aral iyon sa kanila at sa iba. Ang kanyang mga salita ay nagdulot ng matinding emosyon sa publiko. Maraming tao ang nagsabi na siya ang tunay na halimbawa ng kababaang loob at dignidad. Habang tumitindi ang usapin, unti-unti ring lumalabas ang iba pang katiwalian ng pamilya ng senador. Ang investigasyon na sinimulan ng media ay umabot na rin sa mga opisyal ng gobyerno. Ang pangalan ng senador ay nadawit sa iba't ibang kaso ng anomalya at lalong lumala ang sitwasyon nila. Samantala, si Aling Beth ay mas lalong niyakap ng publiko bilang simbolo ng tunay na yaman. Hindi ang kayamanan sa bulsa, kundi ang kayamanan ng puso at malasakit sa kapwa. Sa bawat araw na lumilipas, mas nakikita ang pagkakaiba ng dalawang mundo. Sa isang banda, si Timothy at ang kanyang barkada na unti-unting gumuho ang reputasyon at kapangyarihan. Sa kabila naman, si Aling Beth na dati kinukutya at minamaliit, ay ngayon ay kinikilala bilang huwaran ng bayan. Ang kwento ay nagsisimula pa lamang, ngunit malinaw na ang karma ay nagsisimula ng kumilos laban sa mga nagmataas at lumapastangan. Matapos mabunyag sa buong bansa ang tunay na pagkatao ni Aling Beth bilang si Beatrice Samson Smith, isang bilyonaryo at pinakamalaking taxpayer ng bansa, hindi na mapigilan ang pag-ikot ng balita. Sa bawat istasyon ng telebisyon, radyo at social media, iisa ang usapan ng lahat. Ang dating inaapi
at nilait na tindera ay isa palang haligi ng ekonomiya. Sa mga kanto, tindahan at opisina, pinag-uusapan ang kanyang kababaang loob at ang kahihiyan ng mga anak ng senador. Ang pangalan ni Aling Beth ay naging simbolo ng pag-asa para sa mga ordinaryong tao na kahit gaano kasimple ang iyong pamumuhay, maaari pa ring manatili ang dignidad at respeto ng lahat. Samantala, sa loob ng mansyon ng pamilya ni Timothy, isang mabigat na tensyon ang bumabalot. Ang senador ay hindi mapakali. Nakaabang ang media sa kanilang gate, naghihintay ng anumang pahayag. Ang kanyang asawa ay umiiyak, hindi dahil sa awa sa kanilang anak, kundi sa takot sa kahihiyang idinulot nito sa kanilang tangalan. "Tignan mo ang ginawa mo, Timothy," sigaw ng senador, habang tinatapon sa mesa ang diaryong may malaking litrato ng anak na nakangisi habang inaapi si Aling Beth. "Isang araw lang ng kalokohan mo. Winasak mo ang reputasyon ng pamilya natin. Paano ko haharapin ang mga tao sa eleksyon?" Si Timothy, bagamat nababalot ng kaba, ay patuloy pa ring nagmamatigas. Isang tindera lang naman iyon. Hindi ko akalaing may ganun pala siyang koneksyon. Ngunit imbes na makaramdam ng pagsisisi, ipinakita pa rin niya ang kanyang kayabangan. Hindi lamang ang pamilya nila ang naapektuhan. Sina Melvin, Rhea at Angelica ay isa-isa ring pinuntahan ng media. Ang kanilang mga magulang ay pinipilit depensahan ang kanilang mga anak, ngunit mas lalo lamang silang napapasama. Lumabas sa balita ang mga nakaraan nilang ginawang pambabastos sa iba't ibang tao. May lumabas pang footage ng isang party kung saan malinaw ang kanilang pagwawaldas ng pera at panlilibak sa mga ordinaryong manggagawa na naglilingkod sa kanila. Ang mga mukha nilang dating nakikita sa mga mamahaling lugar ay ngayon ay laman ng pahayagan bilang simbolo ng kayabangan at kawalang hiyaan. Sa kabilang banda, sa palengke kung saan nagsimula ang lahat, dumami ang dumadayo upang makita si Aling Beth. May mga estudyante, guro at mga manggagawa na nagpupunta hindi para makiusyoso, kundi para magbigay ng suporta. Ang kanyang pwesto ay tila naging isang maliit na dambana ng inspirasyon. Ngunit si Aling Beth, sa kanyang mahinahong paraan, ay patuloy na nagpapaalala sa lahat. Walang masama sa pagiging mahirap o simpleng mamumuhay. Ang masama ay ang mawalan ng respeto at malasakit sa kapwa. Ang mga salitang ito ay mas lalong tumatak sa puso ng mga tao. Habang patuloy ang suporta ng publiko, nagsimula ring pumutok ang mga investigasyon laban sa pamilya ng senador. Ang mga dokumento ng kanilang ari-arian at negosyo ay sinimulang usisain ng mga ahensya ng gobyerno. Lalong lumakas ang galit ng mga tao nang lumabas ang mga ebidensya ng hindi tamang paggamit ng pondo at hindi pagbabayad ng tamang buwis. Ang senador, na minsan ay iginagalang at kinatatakutan, ay unti-unting nawalan ng kapangyarihan at tiwala ng publiko. Ang kanyang anak na si Timothy, na minsan ay ipinagmamalaki bilang tagapagmana ng kanilang pangalan, ay ngayon ay simbolo ng pagkasira at kahihiyan. Isang gabi, habang nakaupo si Aling Beth sa kanyang tahanan, dumating ang ilang kaibigan at kapitbahay upang magbigay ng suporta. Isa sa kanila ang nagsabi, "Aling Beth, hindi nyo alam kung gaano kalaki ang epekto ng ginawa nyo. Ang simpleng pagtindig nyo sa harap ng pambabastos ay nagbigay lakas ng loob sa marami. Maraming tao ang natutong igalang muli ang sarili nila dahil sa inyo." Ngumiti lamang siya at marahang sumagot, "Hindi ko ginawa ito para maging inspirasyon. Ginawa ko lang ang alam kong tama. Kung may natutunan ng iba, iyon ay biyaya na galing sa Diyos." Ngunit sa kabila ng kanyang kababaang loob, hindi maikakaila na mas lalong naging matatag ang kanyang imahe. Ang mga mamamahayag ay halos araw-araw na gustong makapanayam siya. Ang iba't ibang organisasyon ay nag-aalok ng parangal, ngunit pinili niyang tanggihan ang karamihan dito. Ang kanyang tanging hangarin ay mamuhay ng tahimik at magpatuloy sa kanyang pagtulong. Habang lumilipas ang mga linggo, mas lalong lumalala ang sitwasyon para sa pamilya ng senador. Ang kanilang mga kaalyado sa politika ay nagsimulang lumayo.
Ang mga dating kakampi ay nagsimulang maglabasan ng mga lihim na anomalya at sa bawat pagbubunyag, mas lalo silang nababaon sa kahihiyan. Si Timothy at ang kanyang mga kaibigan ay hindi na makalabas ng bahay nang hindi sinusundan ng galit na publiko. Ang kanilang kayabangan ay unti-unting napalitan ng takot at pagsisisi, ngunit huli na ang lahat. Samantala, si Aling Beth ay unti-unting nagpasya na isara ang kanyang pwesto sa palengke. Hindi dahil sa takot o hiya, kundi dahil gusto niyang ipagpatuloy ang kanyang buhay sa paraang mas tahimik. Bilang si Beatrice Samson Smith, may mas malawak pa siyang responsibilidad. Ngunit bago siya tuluyang umalis, iniwan niya ang kanyang huling salita sa mga kasamahan niyang tindera. Ang yaman ay hindi nasusukat sa dami ng pera. Ang tunay na yaman ay nasa kung paano natin pinapahalagahan ang isa't isa. Huwag kayong magpapatinag sa mga taong gustong ibaba kayo. Marangal kayong lahat. Sa puntong ito, malinaw na ang laban ay hindi lamang tungkol sa isang tindera at sa anak ng isang senador. Ito ay naging simbolo ng laban ng mga marangal na mamamayan laban sa mga mapang-abuso at mapang-mataas. Ang kwento ay umabot na sa puntong ang buong bansa ay nakikinig, naghihintay, at nag-aabang kung paano tuluyang magbabago ang kapalaran ng mga nagmataas at ng babaeng minsang inapi, ngunit ngayoy hinahangaan ng lahat. Habang patuloy na bumabagsak ang pangalan ng pamilya ni Timothy, mas lalong lumalakas ang galit ng taumbayan. Ang bawat araw ay may bagong revelasyon na lumalabas. May mga dating empleyado ng kanilang pamilya na nagsimulang magsalita, isiniwalat kung paanong ginagamit ang pera ng bayan para sa personal na luho at kalayawan ng mga anak ng senador. Sa social media, sunod-sunod ang mga hashtag na kumukondena sa kanila. At maging ang mga kapwa nilang politiko ay isa-isang naglalayo ng pangalan upang hindi madamay sa kahihiyan. Ang senador na minsan ay iginagalang at tinatawag na haligi ng bayan ay ngayoy iniinsulto at kinukutya ng mga tao sa lansangan. Isang araw ang malaking rally ang isinagawa sa mismong tapat ng kanilang mansyon. Libo-libong tao ang nagsama-sama. Hawak ang mga plakard na may nakasulat na katarungan para kay Aling Beth at panagutin ang mapang-abusong pamilya. Hindi na napigilan ng mga otoridad ang pagtitipon. Ang sigaw ng tao ay malinaw. Gusto nilang makitang managot, hindi lamang si Timothy, kundi pati na ang kanyang ama, na matagal nang pinaghihinalaan ng katiwalian. Ang mansyon na dati simbolo ng yaman at kapangyarihan ay naging kulungan ng takot at kahihiyan. Samantala sa panig ni Aling Beth, mas lalong dumami ang humahanga sa kanya. May mga opisyal na nag-aalok ng proteksyon, may mga organisasyon na nagmumungkahi ng parangal, at may mga negosyo na gustong makipagtulungan sa kanyang foundation. Ngunit nanatili siyang tahimik at simple. Sa bawat panayam, iisa lang ang kanyang sinasabi. Ang lahat ng ito ay hindi tungkol sa akin. Ito ay tungkol sa pagrespeto sa kapwa at pagtutuwid ng mali. Ang kanyang mahinahong tinig ay mas nagpatibay sa paniniwala ng mga tao na siya ang tunay na huwaran. Habang nagaganap ang mga protesta, nagpasya ang Senado na imbestigahan ang mga anomalya ng pamilya ng senador. Naging laman ito ng balita sa bawat gabi. Kitang-kita ang pamumula at pawis ng senador habang pinapakita sa mga dokumento ang mga hindi maipaliwanag na yaman at transaksyon. Sa likod ng kamera, pinagmamasdan ni Timothy ang lahat at unti-unti niyang naramdaman ang bigat ng kanilang sitwasyon. Ang mga kaibigan niyang sina Melvin, Rhea at Angelica ay nagsimula ng umiwas sa kanya dahil pati ang kanilang mga pamilya ay nadadamay na rin sa mga balita. Ang samahan nilang dati puno ng tawanan at kayabangan ay nauwi sa takot at paglayo. Isang gabi, habang tahimik na nakaupo si Aling Beth sa kanyang bakuran, nilapitan siya ng isang grupo ng mga kabataan mula sa kanilang barangay. Aling Beth, wika ng isa, dahil sa inyo, natuto kaming manindigan. Hindi na kami natatakot magsalita laban sa mga mapang-abuso. Maraming salamat. Napangiti siya ngunit mahinahong sumagot, hindi ako ang dapat pasalamatan kundi ang lakas ng loob ninyo. Tandaan ninyo, walang kapangyarihan ang makakatalo sa katotohanan.
Ang kanyang mga salita ay nagsilbing ilaw sa mga batang iyon at nagsimulang kumalat sa komunidad ang mensahe ng pagkakaisa at pagtutulungan. Ngunit hindi lahat ay natuwa sa lumalaking suporta kay Aling Beth. May mga tauhan ng senador na nagsimulang manmanan ang kanyang kilos. May mga nagsasabing baka siya ay targetin upang manahimik, ngunit hindi siya natinag. Alam niyang ang kanyang pagkatao bilang Beatrice Sampson Smith ay may kalakip na responsibilidad. Kaya't mas lalo niyang inilapit ang sarili sa mga tao, mas pinalakas ang kanyang foundation at mas binigyang halaga ang pagtulong sa mga nangangailangan. Ang kanyang simpleng pamumuhay ay naging mas maabuluhan dahil sa bawat galaw niya ay ramdam ng mga tao ang kanyang tunay na malasakit. Sa kabilang panig, si Timothy ay nagsimulang magdulot ng sakit ng ulo sa kanyang sariling pamilya. Hindi siya makalabas ng bahay dahil sa takot sa galit ng publiko. Ang dating mga kaibigan ay tumalikod na. Ang kanyang pangalan ay naging katatawanan sa eskwelahan, opisina at lansangan. At sa bawat oras na makikita niya ang mga balita tungkol kay Aling Beth, lalo siyang kinukurot ng pagkabigo. Ang babaeng minsan niyang inalipusta ay ngayon ay niluluwalhati ng buong bayan. Habang papalapit ang araw ng eleksyon, mas lalong lumakas ang sigaw ng taong bayan na panagutin ang senador at ang kanyang pamilya. Ang mga rally ay hindi na lamang tungkol kay Aling Beth kundi naging simbolo na rin ng pagkondena sa lahat ng uri ng katiwalian. Ang mga tao ay natutong magsalita at ang kanilang boses ay naging matatag na puwersa laban sa mapangabuso. Isang gabi, isang malaking balita ang pumutok. Ang ombudsman ay naglabas ng pormal na kaso laban sa senador at ilan sa kanyang mga kasamahan. Isa itong malaking dagok sa kanilang pamilya at naging malinaw sa lahat na ang kapangyarihan at yaman ay hindi sapat upang takasan ang batas. Ang mga tao ay nagdiwang sa kalsada, may dalang mga placard na may pangalan ni Aling Beth bilang simbolo ng katotohanan at hustisya. Habang ang bansa ay nasa gitna ng pagbabagong ito, si Aling Beth ay nanailing tahimik. Sa kanyang puso, alam niyang ang laban ay hindi para sa kanyang sariling karangalan, kundi para sa mas malaking layunin. At sa bawat gabing dumadaan, ramdam niya ang bigat ng responsibilidad na nakaatang sa kanya. Ngunit mas nanaig ang kanyang paniniwala na ang katotohanan ay laging mananaig sa huli. Sa kanyang mga mata, malinaw na ang mga sumunod na pangyayari ay hindi na lamang basta tungkol sa kanya at kay Timothy, kundi tungkol na sa pagbangon ng isang lipunang matagal nang pinapahirapan ng kayabangan at katiwalian. Matapos lumabas ang balita tungkol sa pormal na kaso laban sa senador at sa kanyang mga kasamahan, lalo pang uminit ang sitwasyon sa buong bansa. Hindi na lamang simpleng iskandalo ang nangyari, kundi naging simbolo na ng pagbagsak ng kapangyarihan ng mga mapang-abuso. Ang pangalan ng pamilya ni Timothy ay hindi na makabangon sa kahihiyan. Ang dating mansyon na puno ng bisita at mamahaling sasakyan ay tila naging isang kulungan. Bantay sarado ng media at mga taong nananabik makita ang hustisya. Ang bawat galaw nila ay sinusubaybayan at ang galit ng taumbayan ay lalo lamang lumalakas. Si Timothy na minsang lumalakad ng bayabang sa mga lansangan ay halos hindi na makalabas ng bahay. Ang kanyang mga kaibigan na sina Melvin, Rhea at Angelica ay isa-isang tumigil sa pagpakita. Ang kanilang mga pamilya ay unti-unti na ring nadadamay. Ang mga negosyo ng kanilang mga magulang ay binoboykot ng publiko at ang kanilang mga pangalan ay hindi na ring ligtas sa pambabatikos. Ang dating mga barkada na sabay-sabay tumatawa at nangaapi ay ngayon kanya-kanyang nagtatago, nilalamon ng takot at kahihiyan. Sa kabilang dako, si Aling Beth o mas kilala na ngayon bilang si Beatrice Sampson Smith ay patuloy na naging inspirasyon sa maraming tao. Kahit na nagdesisyon na siyang isara ang kanyang pwesto sa palengke, hindi siya nawala sa mata ng publiko. Ang kanyang foundation ay biglang sumigla, tumanggap ng mas maraming donasyon at suporta mula sa iba't ibang sektor. Sa bawat proyekto,
mula sa pagpapagawa ng paaralan, pagtulong sa mga magsasaka, at pagbibigay ng scholarship sa mga kabataan. Naging sentro si Aling Beth ng pag-asa at pagbabago. Ang kanyang kababaang loob at katahimikan ay nagpakita sa lahat na kahit gaano kayaman ang isang tao, maaaring manatiling simple at tapat sa paglilingkod. Isang araw, inimbitahan si Aling Beth sa isang malaking pagtitipon na dinaluhan ng mga negosyante, guro, magsasaka at estudyante. Hindi siya sanay sa mga ganitong kasayahan, ngunit pumayag siya dahil alam niyang kailangan niyang ipahayag ang isang mahalagang mensahe. Sa entablado, habang nakaharap sa libu-libong tao, marahan siyang nagsalita. Hindi ko po ginusto ang lahat ng nangyari. Ako po ay namuhay ng simple at pinili kong magtinda sa palengke upang maranasan at makita ang tunay na kalagayan ng ating mga kababayan. Ngayon po, kung ako ay binigyan ng pagkakataon na makatulong, gagawin ko ito ng walang kapalit. Ang laban natin ay laban ng dignidad at respeto. Umalingaw-ngaw ang palakpakan at marami ang napaluha sa kanyang mga salita. Habang patuloy ang pagtaas ng kanyang respeto sa publiko, tuluyang bumagsak naman ang estado ng pamilya ni Timothy. Sa Senado, kinailangan ng senador na magbitiw sa kanyang pwesto matapos patunayan ang kanyang pagkakasangkot sa iba't ibang anomalya. Ang dating makapangyarihang pangalan ay isa na lamang mantsa sa kasaysayan ng politika. Sa gitna ng kaguluhan ay unti-unting nakaramdam ng bigat ng kanyang mga nagawa. Sa mga gabing mag-isa siya sa kanyang silid, bumabalik sa kanyang isip ang eksena kung saan ipinahiya niya si Aling Beth. Ang kanyang tinig na mahinahon ngunit matatag ay tila paulit-ulit niyang naririnig. Hindi sa dami ng pera na susukat ang pagkatao. Sa kabila ng kanyang kayabangan, nagsisimula siyang makaramdam ng pagsisisi, bagamat huli na ang lahat upang maibalik ang dati. Samantala, ang mga taong minsan ding nakaranas ng panlalait mula kay Timothy at ng kanyang barkada ay nagsimulang lumantad. Sa mga dokumentaryo at balita, ikinuwento nila kung paano sila inalipusta at tinahiya. Ang dating mga bulong-bulungan lamang ay ngayon ay may mukha at pangalan. Ang mga testimonya ay lalong nagpatibay sa galit ng bayan at nagsilbing aral na walang sinuman ang nakalalagpas sa pananagutan. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, nanatiling mahinahon si Aling Beth. Hindi niya ginamit ang pagkakataon upang gantihan ang mga nang-api sa kanya. Sa halip, ipinagdasal niya ang kanilang pagbabago. Sa isang panayam, sinabi niya, "Kung ako ay may hiniling, iyon ay ang matuto sila mula sa pagkakamali. Hindi ko nais na sila'y masira, kundi na sana'y magbago sila at matutong rumespeto sa iba." Ang kanyang mga salita ay muling nagpaalala sa lahat ng halaga ng pagpapatawad at malasakit kahit sa mga taong nanakit sa atin. Habang lumilipas ang mga buwan, mas lalong naramdaman ng bansa ang epekto ng kwento ni Aling Beth. Ang kanyang buhay ay naging inspirasyon hindi lamang sa mga ordinaryong mamamayan, kundi maging sa mga nasa kapangyarihan. May mga politiko na nagsimulang baguhin ang kanilang imahe. Natuto silang magpakumbaba at makinig sa tao dahil sa aral ng nangyari. Ang mga kabataan ay natuturing hindi basta magmamalaki sa estado ng kanilang pamilya, kundi mas pinili ang pagiging marangal at mabuti. Sa isang tahimik na gabi, nakaupo si Aling Beth sa kanyang bakuran, nakatanaw sa mga bituin. Kasama niya ang ilang bata mula sa komunidad na tinutulungan ng kanyang foundation. Ang mga bata ay masayang nagkukwentuhan at nagtatawanan. Sa kanyang mga mata, malinaw na nakita niya ang dahilan kung bakit siya patuloy na lumalaban at tumutulong. Ang kanyang simpleng buhay, na ngayon ay puno ng dignidad at pagmamahal, ay patunay na hindi kayabangan o yaman ang magtatakda ng halaga ng isang tao, kundi ang kanyang malasakit at kabutihan sa kapwa. Ang kwento ay patuloy na umuusad, at ang mga susunod na araw ay magdadala ng mas mabigat pang kahihinatnan para sa mga nagmataas at sa babaeng minsang minamaliit, ngunit ngayoy kinikilala ng buong bansa
bilang huwaran ng tunay na pagkatao. Habang mas lumalalim ang gabi ng kanyang tahimik na buhay, si Aling Beth, o mas kilala na ngayon bilang si Beatrice Sampson Smith, ay mas pinili ang pagiging malayo sa ingay ng politika at media. Sa kabila ng mga alok ng iba't ibang programa at parangal, nanatili siyang nakatutok sa kanyang simpleng pamumuhay at sa tulong na naibibigay ng kanyang foundation. Ngunit sa kabila ng kanyang katahimikan, hindi pa rin natatapos ang alingas-ngas sa kaso ng pamilya ni Timothy. Araw-araw ay may bagong revelasyon at mas lalo lamang lumalakas ang panawagan ng taumbayan para sa hustisya. Sa Senado, tuluyan nang nagsimula ang paglilitis sa mga kasong isinampa laban sa senador. Ang dating makapangyarihan na pangalan ay ngayoy lumuluhod sa harap ng korte, pinaghihirapang idepensa ang sarili. Ang mga ebidensya ng katiwalian at maling paggamit ng pondo ay isa-isang inilalantad. Ang bawat paglabas ng dokumento ay parang batong ipinupukol sa kanilang pamilya. Ang mga tao ay nakatutok sa telebisyon, radyo at internet para subaybayan ang bawat detalye. Ang pangalan ng senador ay naging simbolo ng pagbagsak ng kapangyarihan ng mga mapang-abuso. Si Timothy naman ay unti-unting napipilitang harapin ang kahihiyan. Hindi na siya makapagtago sa mansyon dahil kahit ang mismong bahay nila ay binabantayan ng media at mga nagpoprotesta. Isang araw, habang lumalabas siya upang magpunta sana sa korte kasama ang kanyang mga magulang, sinalubong sila ng mga taong galit, sumisigaw ng mga salita ng pagkondena. Ang dating tingin ng mga tao sa kanya bilang anak ng isang makapangyarihan ay napalitan ng matinding puot at pagkasuklam. Ramdam ni Timothy ang bigat ng lahat ng iyon at sa kanyang puso ay nagsimulang sumulpot ang takot at pag-aalinlangan sa kanyang mga nagawa. Sa kabilang banda, si Aling Beth ay patuloy na tinatangkilik ng mga tao. Sa bawat lugar na pinupuntahan niya, lagi siyang sasalubungin ng mga pasasalamat at pagbati. Ngunit hindi niya ito pinalalaki sa kanyang isipan. Sa isang panayam, nang tanungin kung ano ang kanyang pakiramdam sa lahat ng paghanga ng publiko, marahan lamang siyang sumagot. Ang lahat ng ito ay hindi ko tinanggap bilang karangalan. Ginawa ko lamang ang tama. Kung may nagbago man sa pananaw ng tao, iyon ay dahil handa silang matuto. Ang kanyang mga salita ay muling umani ng respeto at mas lalo siyang minahal ng taumbayan. Isang gabi, habang nakaupo si Timothy sa kanyang silid, napanood niya ang isang dokumentaryo tungkol kay Beatrice Sampson Smith. Doon ipinakita ang kanyang mga nagawa, mga eskwelahang ipinatayo, mga kabataang nakatanggap ng scholarship, mga pamilyang natulungan sa panahon ng kalamidad. Unti-unting bumalik kay Timothy ang alaala ng araw na kanyang pinahiya si Aling Beth sa palengke. Ang tinig niya, ang tingin niyang hindi natinag, ay paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isip. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang nangingilid ang kanyang luha. Hindi dahil sa takot sa kaso o kahihiyan, kundi dahil sa bigat ng kanyang konsensya. Habang lumilipas ang mga linggo, mas lalong lumalakas ang panawagan para sa hustisya. Ang mga tao ay hindi na lamang basta galit, kundi buo ang loob na wakasan ng kultura ng pang-aabuso at kayabangan. Ang kwento ni Aling Beth ay naging inspirasyon sa maraming komunidad. May mga samahan ng kabataan na nagsimulang maglunsad ng mga programa tungkol sa respeto at malasakit. May mga guro na nagturo sa kanilang klase ng aral mula sa pangyayari. At maging ang ilang negosyante ay nagsimulang baguhin ang kanilang pakikitungo sa mga empleyado. Ang lahat ng ito ay nag-ugat sa simpleng kwento ng isang babaeng minsang minamaliit. Ngunit sa bandang huli ay napatunayan ang tunay na halaga. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, si Aling Beth ay hindi nakaligtas sa mga banta. May mga natitirang kaalyado ng senador na hindi matanggap ang pagbagsak ng kanilang tangalan. May mga lihim na usap-usapan na may mga taong nagbabalak na patahimikin siya upang hindi na mas lalo pang masira ang kanilang grupo. Ngunit imbes na matakot, mas pinili niyang magpatuloy.
Sa tulong ng kanyang foundation at mga taong naniniwala sa kanya, mas pinatatag niya ang kanyang seguridad at pinanatili ang kanyang paninindigan. Isang araw, isang batang lalaki ang lumapit sa kanya matapos ang isang programa ng kanyang foundation. "Tita Beth," aniya, "balang araw gusto ko rin pong maging katulad ninyo, yung tumutulong sa tao." Napaluha siya at marahang hinaplos ang ulo ng bata. "Huwag mong naisiping maging katulad ko," tugon niya. "Maging mas mabuti ka pa kaysa sa akin. Ang mundo ay mas gaganda kung mas marami ang marunong magmalasakit." Ang simpleng pag-uusap na iyon ay muling nagbigay saysay sa lahat ng kanyang ginagawa. Sa puntong ito, malinaw na ang kwento ay hindi na lamang umiikot sa pagbagsak ng isang makapangyarihang pamilya. Ito ay naging kwento na ng pagbabagong hinahanap ng buong bayan. Si Aling Beth ay naging sagisag ng katotohanan at kabutihan, habang si Timothy at ang kanyang pamilya ay naging babala ng kapalaran ng mga mapang-abuso. Ngunit ang kasaysayan ay hindi pa nagtatapos. Ang mga susunod na araw ay magdadala ng mas mabibigat pang hamon at mas matinding pagsubok, hindi lamang para kay Aling Beth, kundi para sa buong lipunan na kanyang ginising mula sa matagal na pagkabulag. Habang patuloy na umuusad ang kaso ng pamilya ni Timothy, mas lalong lumalakas ang tinig ng taumbayan na humihingi ng pagbabago. Ang bawat kalsada ay punong-puno ng mural at placard na nagpapakita ng mukha ni Aling Beth, hindi bilang isang tindera, kundi bilang simbolo ng katotohanan at kababaang loob. Ang kanyang simpleng pamumuhay ay naging gabay ng marami. Kahit wala na siya sa palengke, patuloy na dumadaloy ang mga kwento ng mga aong natulungan ng kanyang foundation. Sa mga baryo, may mga bagong silid-aralan na nakatayo. May mga bata na nakapagsusuot ng uniforme at sapatos sa unang pagkakataon. At may mga magsasakang hindi na natatakot na bumagsak ang ani dahil sa tulong na kanyang ibinibigay. Ngunit habang lumalawak ang kanyang impluensya, mas lumalakas din ang puot ng mga kalaban. May mga lihim na nagbabalak na ipakita na si Aling Beth ay hindi kasing linis ng kanyang ipinapakita. Sa mga opisina ng ilang dati pang kakampi ng senador, pinag-uusapan kung paano siya sisiraan. May mga dokumentong pilit nilang hinuhukay, mga haka-hakang ibinubulong at mga pekeng kwento na kanilang nilalako sa media. Subalit sa bawat pagtatangka, mabilis itong napapabulaanan dahil sa malinaw na record ng kanyang pagbabayad ng buwis at sa dami ng kanyang natutulungan. Ang kanyang buhay ay parang bukas na aklat na walang maitatago. Samantala, si Timothy ay lalong nahuhulog sa dilim ng kanyang sitwasyon. Sa loob ng mansyon na unti-unting nilalangaw, naririnig niya ang paulit-ulit na pag-away ng kanyang mga magulang. Ang kanyang tama na minsan ay makapangyarihan, ngayon nagmumukhang matanda at lupaypay. Ang kanyang ina naman ay nagkakandaw-gaga kung paano ipagtatanggol ang kanilang pamilya sa mata ng publiko. Si Timothy, sa kanyang silid, ay nakatulala lamang. Sa kanyang isipan ay bumabalik ang lahat ng sandaling siya ay ng api, lahat ng tawa at pang-alipusta na ngayoy bumabalik bilang sumpa sa kanya. Minsan ay naririnig niyang binabanggit ng kanyang ama na wala na silang pag-asa at ang tanging magagawa na lamang nila ay tanggapin ang kanilang pagbagsak. Isang araw, dumating ang isang malaking balita. Isa sa kakaalyado ng senador na matagal ng tahimik ay lumantad at nagbigay ng testimonya laban sa kanila. Ipinakita ang mga dokumento ng kanilang mga iligal na transaksyon at pinangalanan ang mga taong kasama. Lalo nitong pinabigat ang kaso at lalong nagpaalab sa galit ng taumbayan. Ang mga rally sa lansangan ay lumaki pa, hindi lamang sa Maynila kundi pati sa mga probinsya. Ang mga tao ay sama-samang humihiyaw ng hustisya, dala ang pangalan ni Aling Beth bilang sagisag ng kanilang laban. Habang ang bansa ay nag-aalap sa galit, si Aling Beth naman ay tahimik na nagpunta sa isang maliit na bayan, kung saan nakatakda siyang bumisita sa isang paaralan na kanyang pinatayo. Nang siya ay dumating, sinalubong siya ng mga bata na may hawak na maliliit na bulaklak at may mga ngiting walang kapantay. Ang kanilang mga guro ay halos lumuha sa pasasalamat. Kung hindi dahil sa inyo,
Wala na sanang pag-asa ang mga batang ito, sabi ng isang guro. Si Aling Beth ay ngumiti lamang at marahang nagsabi, ang lahat ng ito ay hindi lamang mula sa akin. Ito ay mula sa bawat Pilipinong naniniwala na may mas magandang bukas. Ang mga salitang iyon ay nagdulot ng lakas ng loob sa mga tao roon at lalong kumalat ang kanyang pangalan bilang isang huwaran. Samantala, habang mas lumalakas ang suporta kay Aling Beth, mas dumarami rin ang mga kabataang nagiging inspirasyon sa kanyang kwento. May mga estudyante na nagsimulang magsulat ng sanaysay tungkol sa kababaang loob. May mga organisasyon ng kabataan na nagsimulang maglunsad ng mga proyekto para tumulong sa kapwa. Maging ang ilang kilalang personalidad ay hayagang nagpahayag ng suporta sa kanya. Ang kanyang simpleng buhay na walang inaasahang kapalit ay nagpatunay na posible pala ang isang lider na hindi nakatali sa kayamanan at kapangyarihan. Ngunit hindi rin nagtagal. Isang gabi ay nakatanggap si Aling Beth ng babala mula sa isang kaibigan na may koneksyon sa mga ahensya ng gobyerno. Mag-ingat ka, Beth. Wika nito, may mga taong hindi natutuwa sa iyong impluensya. May mga lihim na plano laban sa iyo. Imbes na matakot, mahinahon siyang sumagot. Kung ito ang kapalit ng aking paninindigan, handa akong harapin. Hindi ako titigil sa pagtulong. Ngunit bilang isang matalinong babae, hindi rin niya binalewala ang babalang iyon. Mas pinatibay niya ang seguridad ng kanyang foundation at mas naging mapanuri sa kanyang mga kilos. Sa mga sumunod na linggo, dumating ang pinakamatinding dagok sa pamilya ni Timothy. Ang korte ay naglabas ng utos ng pagkakaulong para sa senador habang dinidinig ang kaso. Ang dating malakas at makapangyarihan ay ngayon nakasuot ng kulay kahel na uniforme, nakaposas at nakatungo sa harap ng kamera. Ang mga larawan ay kumalat sa buong bansa at ang mga tao ay nagdiwang sa kalsada. Si Timothy na nanonood ng balitang iyon ay halos hindi makapaniwala. Ang kanyang ama na minsan ay tinuturing niyang haligi ng kapangyarihan ay ngayoy isang preso na. Habang nagaganap ang lahat ng ito, si Aling Beth ay nanatili sa kanyang simpleng tahanan. Kasama ang mga batang tinutulungan niya at mga taong nagtitiwala sa kanya, patuloy niyang pinapaalala na ang laban ay hindi natatapos sa pagkakakulong ng isang tao. Ang tunay na laban ay ang pagbabago ng isip at puso ng mga tao. Sa kanyang puso, alam niyang malayo pa ang landas na tatahakin, ngunit naniniwala siyang sa pamamagitan ng kabutihan at malasakit, unti-unti ay magbabago ang takbo ng lipunan. Ang kanyang kwento ay hindi na lamang personal na laban, kundi isang pambansang kilusan para sa dignidad at respeto ng bawat Pilipino. Sa sumunod na mga buwan, matapos makulong ang senador, patuloy ang pag-usad ng kaso laban sa kanya at sa ilan pang kasamahan na sangkot sa katiwalian. Ang bawat araw ng paglilitis ay laman ng mga pahayagan at pangunahing balita sa telebisyon. Ang mga ebidensyang inilalabas ay lalong nagpapatibay na hindi lamang sila basta nagkamali, kundi matagal nang umabuso at nagsamantala. Ang mga tao ay hindi na umaasa sa pangakong hustisya, bagkus ay nararamdaman na nilang unti-unti nang nagaganap ito sa kanilang harapan. Ang pamilya ng senador na dati pinagmumulan ng takot at impluensya ay ngayon naging halimbawa ng pagbagsak ng mga taong inaakala nilang hindi matitinag. Sa mansyon, halos hindi na kumikibo si Timothy. Ang mga dating malalakas na tawa at kasayahan ay napalitan ng katahimikan at kalungkutan. Ang kanyang ina ay madalas na nagkukulong sa kwarto, umiiyak dahil sa kahihiyan at pag-aalala sa kinabukasan. Samantalang si Timothy, bagamat nasa murang edad pa, ay nagsimulang makaramdam ng bigat ng kanyang mga nagawang mali. Ang bawat alaala ng pang-aapi at panlalait sa iba ay paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan. Sa bawat gabing tahimik, hindi niya maiwasang tanungin ang sarili kung paano sana nagbago ang lahat kung pinili niyang rumespeto sa halip na magmalaki. Sa kabilang banda, si Beatrice Sampson Smith o mas nakilala ng bayan bilang Aling Beth
ay patuloy sa kanyang tahimik na pamumuhay. Mas pinili niyang umiwas sa labis na atensyon ng media at ilaan ang kanyang oras sa pagpapalago ng foundation. Sa bawat araw, may mga taong lumalapit upang magpasalamat sa kanya. May mga estudyanteng nakapagtapos dahil sa kanyang scholarship. May mga pamilyang naabangon mula sa kahirapan dahil sa kanyang mga proyekto. At may mga komunidad na nagkaroon ng bagong pag-asa dahil sa kanyang tulong. Ang kanyang pangalan ay naging sagisag ng pag-asa at inspirasyon. Ngunit nanatili siyang mapagpakumbaba, laging paalala na ang kanyang ginagawa ay hindi para sa sariling dangal, kundi para sa kapakanan ng nakararami. Isang gabi, nakatanggap si Aling Beth ng imbitasyon mula sa isang unibersidad upang maging panauhing tagapagsalita sa pagtatapos ng mga mag-aaral. Bagamat hindi siya sanay sa mga ganitong malaking pagtitipon, kumayag siya dahil alam niyang mahalaga para sa mga kabataan na marinig ang kanyang kuwento. Sa araw ng pagtitipon, libu-libong estudyante ang nakaupo sa kanilang toga, sabik na makita at marinig ang babaeng naging huwaran ng kababaang loob. Nang siya ay magsalita, marahan at payapa ang kanyang tinig. "Mga anak," wika niya, "ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa laki ng pera o taas ng posisyon. Ito'y nasusukat sa kung paano natin tinatrato ang ating kapwa at kung paano natin ginagamit ang ating kakayahan para makatulong sa iba." Nag-uumapaw ang palakpakan at marami sa mga kabataan ang nataluha. Samantala, si Timothy ay hindi napaligtas sa mga balita tungkol sa pagtanggap ng bayan kay Aling Beth. Habang nanonood siya ng kanyang talumpati sa telebisyon, hindi niya maiwasang mapahawak sa kanyang dibdib. Ang babaeng minsan niyang pinahiya ay ngayon niluluwalhati ng lahat at siya naman ay biktima ng sariling kayabangan. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang hindi galit ang nangingibabaw sa kanya, kundi pagsisisi at pangungulila sa pagkakataong sanay naging iba ang kanyang piniling landas. Ngunit ang mga sugat ng nakaraan ay hindi madaling paghilumin. Ang mga taong minsan niyang inalipusta ay hindi basta makakalimot. Sa kabila ng kanyang tahimik na pag-urong sa likod ng balita, ramdam pa rin ni Timothy ang puot ng publiko. Ang bawat paglabas niya sa korte ay sinalubong ng mga sigaw ng galit at pagkondena. Ang kanyang pangalan ay nananatiling mantsa sa lipunan at wala siyang magawa kundi tanggapin ang lahat ng ito. Sa kabila ng lahat, nanatiling mahinahon si Aling Beth. Hindi niya kailanmang ginamit ang kanyang impluwensya upang gantihan ang mga taong nanakit sa kanya. Sa halip, patuloy siyang nagbigay ng inspirasyon sa pamamagitan ng kanyang mga gawa. Sa bawat taong natutulungan niya, mas lalo siyang pinapahalagahan ng bayan. At sa bawat araw na lumilipas, mas nagiging malinaw na ang kanyang kwento ay hindi lamang tungkol sa kanyang personal na laban, kundi isang aral para sa buong sambayanan. Habang papalapit ang pagtatapos ng kaso, mas lalong tumindi ang atensyon ng media. Ang mga tao ay sabik na malaman kung ano ang magiging hatol para sa pamilya ng senador. Ang lahat ay nakatutok at ang bawat mata ay nafatingin sa kinabukasan ng kasong ito. Ngunit para kay Aling Beth, ang mahalaga ay hindi lamang ang hatol, kundi ang pagbabagong dala nito sa isipan ng mga tao. Alam niyang marami pa ring hamon ang darating, ngunit naniniwala siyang ang binhi ng pagbabago ay naitanim na sa puso ng bawat Pilipino. Sa huli, habang nakatanaw siya sa mga batang naglalaro sa bakuran ng isang paaralang kanyang pinatayo, napangiti siya ng marahan. Sa kanyang puso, malinaw ang isang bagay. Ang tunay na tagumpay ay makitang umuusad ang lipunan sa tamang landas at ang mga kabataan ay lumalaki sa isang mundong may respeto at malasakit. Ang laban ay malayo pa, ngunit ang kanyang buhay ay patunay na ang kabutihan ay may kapangyarihang magpabago ng mundo. Habang mas lumalapit ang araw ng hatol laban sa pamilya ng senador, lalong sumisidhi ang emosyon ng taumbayan. Sa mga lansangan, hindi na lamang simpleng protesta ang makikita, kundi mga pagtitipon na may kasamang panawagan ng pag-asa.
Ang mga tao ay nagdadala ng larawan ni Beatrice Sanson Smith. Hawak-hawak ang mga placard na may nakasulat na katotohanan ang manatatagumpay at hustisya para sa bayan. Ang kanyang pangalan ay hindi na lamang simpleng kuwento ng isang babaeng minamaliit, kundi naging mukha ng laban kontra katiwalian. Sa mismong korte, dinagsa ng media at mga ordinaryong mamamayan ang paligid. Hindi alintana ng mga tao ang init o pagod, basta't masilayan lamang ang paglilitis na kanilang tinuturing na makasaysayan. Sa loob, mabigat ang atmosfera. Ang senador ay nakaupo. Hindi na tulad ng dati na puno ng yabang at tapang, kundi payat, malungkot at tila tumanda ng 10 taon sa loob ng ilang buwan. Sa tabi niya ay naroon ang kanyang asawa at anak na si Timothy. Ang kanilang mga mata ay puno ng takot at kawalan ng pag-asa. Nang basahin ng hukom ang mga ebidensya at testimonya, malinaw ang resulta. May kasalanan ng senador sa mga kasong isinampa laban sa kanya. Ang kanyang mga ari-arian ay kokompiskahin at siya ay haharap sa mahabang panahon ng pagkakakulong. Ang bulwagan ay napuno ng ingay mula sa mga taong naroroon. May mga nagsigawan ng galak, may mga napaluha, at may ilan ding tumango lamang bilang pag-apruba na sa wakas may katarungan ding nakamit. Sa labas ng korte, mabilis na kumalat ang balita. Ang buong bansa ay nagdiwang. May mga komunidad na nagtipon para magsalo-salo. Ipinagdiriwang ang hatol bilang tanda na kahit ang pinakamakapangyarihang tao ay hindi ligtas sa batas. Ang mga estudyante sa mga unibersidad ay gumawa ng mga mural na nagpapakita ng pagbagsak ng tiwaling politiko at pag-angat ng simbolo ng kababaang loob. Ang lahat ay tila nagkakaisa sa paniniwalang unti-unti nang nagbabago ang sistema. Samantala, si Timothy ay halos hindi makapaniwala sa mga pangyayari. Ang kanyang ama ay isa ng bilanggo at ang kanilang yaman ay unti-unti nang nawawala. Ang mga kaibigan niyang minsang laging kasama ay hindi na rin nagpapakita. Ang kanilang mga pangalan ay naisama na rin sa kahihiyan at hindi na muling tinanggap ng lipunan. Sa kanyang puso, ramdam niya ang bigat ng kanyang mga nagawa. Hindi lamang siya nagdala ng kahihiyan sa sarili, kundi lalo na sa kanyang pamilya. Sa kabilang dako, si Beatrice ay naroon lamang sa kanyang tahanan, tahimik na nakikinig sa balita. Hindi siya nagdiwang tulad ng marami. Sa halip, marahan niyang ipinikit ang kanyang mga mata at nagdasal para sa pagbabago hindi lamang ng mga nagkasala, kundi ng buong lipunan. Nang tanungin siya ng isang reporter sa telepono kung ano ang kanyang masasabi, simple lamang ang kanyang tugon. Ang hustisya ay hindi pagtatapos, kundi simula. Ang tunay na laban ay nasa pagbabago ng puso ng bawat isa sa atin. Sa mga salitang iyon, muling nadising ang damdamin ng bayan. Alam nilang ang kwento ay hindi pa tapos, ngunit malinaw na sila ay nasa tamang landas. Ang pagbagsak ng isang makapangyarihang pamilya ay nagsilbing paalala na walang sinuman ang mas mataas sa batas, at ang kabutihan, gaano man kaliit o kasimple, ay laging mananaig. Matapos ang hapol na nagbagsak sa senador at sa kanyang mga kasamahan, tila bumalik ang normal na daloy ng buhay para sa maraming Pilipino. Ngunit para sa pamilya ng senador, lalo na kay Timothy, nagsisimula pa lamang ang tunay na pagsubok. Ang kanilang mansyon ay isinara, ang mga ari-arian ay kinumtiska, at ang natira na lamang sa kanila ay ang alaala ng kanilang kapangyarihan na ngayoy abo na lang sa hangin. Si Timothy, na minsang sanay sa magarbong pamumuhay, ay natuto ng mabuhay ng payak. Ang dating binabaliwala niyang mga bagay, tulad ng simpleng pagkain sa mesa o ang katahimikan sa paligid, ay ngayon naging malinaw na tanda ng kanyang pagbagsak. Hindi naglaon, may mga balita ring lumabas tungkol sa mga natitirang kaalyado ng senador. Ang ilan ay nagsimula ng makipagtulungan sa mga investigador, at ang iba na may tumakas palabas ng bansa. Sa bawat bagong detalye, lalong naging malinaw na malalim at malawak ang ugat ng katiwalian. Ang mga tao ay muling nagpahayag ng kanilang pagkadismaya. Ngunit sa parehong pagkakataon,
Naramdaman din nila na may pag-asa pa para sa pagbabago. Ang pagbagsak ng isang pamilya ay nagsilbing babala para sa iba pang nasa kapangyarihan. Sa kabilang dako, si Beatrice Samson Smith ay patuloy na namuhay ng tahimik. Ang kanyang foundation ay patuloy na lumalawak at mas maraming komunidad ang nakikinabang sa kanyang mga proyekto. Ngunit sa kabila ng kanyang kasikatan, nanatili siyang mapagpakumbaba. Hindi niya ipinagmamalaki ang kanyang yaman o kapangyarihan. Ang tanging nais niya ay makita ang mga kabataan na lumalaking may malasakit at respeto sa kapwa. Sa bawat pagtitipon, laging pareho ang kanyang mensahe. Ang kayamanan ay walang halaga kung hindi ito nagagamit para sa kabutihan. Isang araw, isang liham ang dumating sa kanyang opisina. Nang binasa ito ni Beatrice, nagulat siya dahil ito ay galing mismo kay Timothy. Sa sulat, nakasaad ang kanyang taos-pusong paghingi ng tawad. Inamin ni Timothy na matagal siyang pinagmumulto ng kanyang mga nagawa, lalo na ang araw na kanyang pinahiya si Aling Beth sa palengke. Sinabi niyang hindi niya inaasahan ang pagbabago ng kanyang buhay. At bagamat alam niyang huli na, nais niyang magsimula muli at maging ibang tao kaysa sa dati. Ang liham ay puno ng pagsisisi at bagamat halata ang hirap na dinanas ng binata, malinaw din ang kanyang hangaring magbago. Matagal na nakaupo si Beatrice matapos basahin ang liham. Hindi niya alam kung agad ba niyang tatanggapin ang paghingi ng tawad o mananatili na lamang siyang tahimik. Ngunit sa kanyang puso, naalala niya ang kanyang sariling manasalita na ang hustisya ay simula at hindi pagtatapos. Marahan siyang gumiti at nagpasya na hindi na kailangang parusahan pa si Timothy ng kanyang galit. Sapagkat ang pinakamalaking tarusa na ay ang pagbagsak mula sa kapangyarihang kanyang inaakala walang hanggan. At ang pinakamalaking gantimpala naman ay ang pagkakataong magbago. Habang nakatanaw siya sa mga batang naglalaro sa bakuran ng paaralan ng kanyang foundation, ramdam niya na ang laban ng kanyang buhay ay nagbunga hindi lamang para sa kanya, kundi para sa lahat ng Pilipinong naghahangad ng mas maayos na kinabukasan. Ang liham ni Timothy ay iniwan niya sa kanyang mesa, hindi para kalimutan, kundi bilang paalala na ang pagbabago ay posible kahit sa mga pusong dating bulag sa katotohanan. Makalipas ang ilang linggo, matapos matanggap ni Beatrice ang sulat ni Timothy, unti-unting humupa ang ingay ng balita tungkol sa kaso ng pamilya ng senador. Ngunit ang alaala ng kanilang pagbagsak ay nananatili sa isipan ng taong bayan bilang paalala na walang kasamaan ang mananatili magpakailanman. Samantala, mas lalo namang lumapas ang pangalan ni Beatrice hindi bilang isang personalidad na hinahangaan sa lipunan, kundi bilang isang huwarang babae na nagpatunay na ang kabutihan at kababaang loob ang tunay na yaman ng tao. Maraming tao ang humihikayat sa kanya na pumasok sa politika, na gamitin ang kanyang impluensya upang mas maging malawak ang kanyang maabot. Ngunit marahan lamang siyang ngumiti at tumanggi. Ang sagot niya ay laging pareho. Mas pinipili niyang tumulong ng tahimik kaysa makipaglaban para sa posisyon. Habang lumalago ang kanyang foundation, nagsimulang magbunga ang kanyang mga proyekto. May mga bagong eskwelahan na itinayo sa mga malalayong baryo, mga health center na nagbibigay ng libreng gamutan, at mga programa para sa kabataan na nagtuturo ng tamang pamumuno at malasakit sa kapwa. Ang bawat proyekto ay hindi ipinangalan sa kanya, kundi sa mga komunidad mismo. Madalas niyang sabihin, hindi ito tungkol sa akin, ito ay tungkol sa inyo at sa kinabukasan ng mga batang susunod sa atin. Dahil dito, mas lalo siyang minahal ng bayan at nirerespeto bilang isang lider na hindi kailanmang nangailangan ng titulo o posisyon upang mag-iwan ng marka. Isang araw, muling nakatanggap si Beatrice ng balita tungkol kay Timothy. Lumapit sa kanya ang isa sa kanyang mga tauhan at iniabot ang impormasyon na ang binata ay nagsimula ng magtrabaho sa isang maliit na organisasyon para sa mga kabataang naligaw ng landas. Nagulat siya
Ngunit hindi na rin nagtaka. Ang bigat ng mga karanasang pinagdaanan ni Timothy ay sapat upang gisingin ang kanyang konsensya. Hindi man madaling kalimutan ang kanyang mga kasalanan, malinaw na nagsisimula siyang gumawa ng paraan upang ituwid ang kanyang buhay. Sa simpleng pagkilos na iyon, nakita ni Beatrice na may pag-asa pa rin kahit para sa mga taong minsang nagkamali. Habang pinagmamasdan niya ang mga dokumento ng kanyang foundation sa kanyang mesa, napatingin siya sa bintana. Sa labas ay kita ang isang grupo ng kabataang masiglang naglalaro sa kalye. Walang iniintinding problema kundi ang kamulang kasiyahan. Napangiti siya at naisip, marahil ito ang dahilan kung bakit siya piniling mamuhay ng simple. Hindi para ipagyabang ang kanyang kayamanan, kundi upang makita na ang mga simpleng tao, lalo na ang mga bata, ay may pagkakataong lumaki sa isang mas maayos na mundo. Sa bawat paglipas ng araw, patuloy na naging inspirasyon si Beatrice. Ang kanyang buhay ay patunay na ang tunay na tagumpay ay hindi nakikita sa taas ng posisyon o sa dami ng ari-arian, kundi sa dami ng pusong nabigyang ng pag-asa at buhay na nabago dahil sa kabutihan. Habang siya ay naninirahan ng tahimik at mapayapa, hindi niya namamalayan na ang kanyang pangalan ay naging alamat na kinikilala sa buong bansa. At sa likod ng lahat ng ito, nanatili siyang isang simpleng babae na ang tanging nahis ay tumulong at makita ang kanyang kapwa na umaangat kasama niya. Sa mga sumunod na buwan, tuluyang nagbago ang ihip ng hangin sa bansa. Ang pangalan ng pamilya ng senador ay nanatiling simbolo ng kahihiyan at babala sa lahat ng nagnanais mag-abuso ng kapangyarihan. Si Timothy, na minsang tinitingala dahil sa kanilang kayamanan, ay unti-unting natutong mamuhay ng simple. Wala na ang magagarbong sasakyan at mamahaling kasuotan. Pinalitan ito ng payak na pananamit at gawaing hindi niya kailanmang inakalang gagawin niya. Ngunit sa kabila ng lahat, nakahanap siya ng bagong landas sa pagtulong sa mga kabataang tulad niya noon na naligaw ng landas. Sa bawat pagkakataon na may lumalapit upang humingi ng tulong, nakikita niya ang sarili sa kanila at ito ang nagsilbing paalala na ang pagbabagong hinahanap niya ay hindi para sa sarili lamang, kundi para rin sa iba. Samantala, si Beatrice Samson Smith ay mas pinili ang katahimikan. Bagamat madalas siyang inaanyayahan sa iba't ibang pagtitipin at programa, marahan niyang tinatanggihan ang mga ito. Hindi dahil sa ayaw niyang makilala, kundi dahil alam niyang mas mahalaga ang magpatuloy sa kanyang misyon ng walang ingay. Ang kanyang foundation ay patuloy na lumalago at bawat taon ay mas marami pang buhay ang naaabot ng kanyang tulong. Sa mga baryo at malalayong lugar, nararamdaman ang kanyang presensya sa pamamagitan ng mga bagong paaralan, klinika at kabuhayan. Ngunit sa lahat ng ito, nanatili siyang nasa likod ng mga eksena. Ayaw niyang ipagsigawan ang kanyang pangalan. Isang gabi, habang nakaupo siya sa beranda ng kanyang simpleng bahay bakasyunan, nakatanaw sa mga bituin, nagbalik sa kanyang alaala ang araw na unang beses siyang pinahiya ni Timothy sa palengke. Noon ay itinuring siyang wala, isang hamak na tindera, ngunit sa parehong alaala ay naroroon din ang mga ngiti ng mga taong naniwala sa kanya matapos mabunyag ang kanyang tunay na pagkatao. Doon niya naisip na marahil ang lahat ng nangyari ay bahagi ng mas malaking layunin. Kung hindi siya pinahiya, hindi niya maipapakita sa lahat na ang tunay na halaga ng tao ay hindi nasusukat sa kayamanan o posisyon, kundi sa puso at gawa. Sa isang panayam na kanyang tinanggap, malinaw ang kanyang mga salita. Sinabi niya, "Hindi ko pinili ang yaman para ipakita kung sino ako. Pinili kong maging simple upang ipakita na ang tao ay may halaga kahit walang titulo o marangyang buhay. At kung sakaling may natutunan ang lahat mula sa akin, sana ay ito. Igalang ninyo ang bawat isa sapagkat ang lahat tayo ay may ambag, gaano man kaliit." Ang kanyang mga salita ay naging headline kinabukasan at muli ay nagbigay inspirasyon sa bayan.
Habang nagtatapos ang isang kabanata sa kanyang buhay, tahimik siyang nanatili sa landas na kanyang pinili. Wala na siyang pangangailangang patunayan sa sinuman. Sa halip, ginugol niya ang kanyang oras sa pagtulong at sa pagbibigay ng inspirasyon. Ang dating tindera na minamaliit, ngayon ay isang alamat na kinikilala hindi lamang sa kayamanan, kundi sa kabutihan. At sa kanyang katahimikan, natagpuan niya ang tunay na kapayapaan. Isang pamumuhay na payak, ngunit puno ng saysay, habang ang buong bayan ay patuloy na umaasa at nagbabago dala ng kanyang halimbawa.